Leia, bakit hindi pinagbigyan ng DILG itong apela ni Colonel Abong? Ito'y dahil nakita nilang wala namang basihan ang argumento nito at tuluyan na nga itong masisibak sa serbisyo dahil doon sa kinasangkutan niyang insidente o aksidente dyan sa Quezon City noong nakaraang taon, Agosto na nakaraang taon, kung saan namatay yung tricycle driver at sugatan din ang sakay nito. Habang noong nakaraang linggo naman na Ella ay nasangkot din ito sa pag-aamok at pagpapaputok ng baril at nagbanta pa sa waiter sa isang bar dyan sa Quezon City. At ito nga ay dahil lamang sa kanyang kalasingan. Nauna na Ella kasi na inirekomenda ng People's Law Enforcement Board of PLEV ng Quezon City na alisin sa serbisyo itong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. May kaugnayan nga yan doon sa nakaraang insidente ng hit and run at batay sa kopya ng resolusyon nakasaad na pinagtibay nito ang naunang pagbasura ng Regional Appellate Board NCR 1st Division noong August 24 at September 22 na nagbabasura sa apela din ni Abong dahil sa kawalan ng merito. Dahil nga dyan, Ella, maaari nang i-execute ang dismissal order ng PLEB laban kay Abong bukod pa sa kasong kriminal na kinakaharap niya ngayon dahil nga doon sa panibagong insidente ng pag-aamok at pagpapaputok ng baril dyan sa isang bar sa Quezon City. Ella? Leia, meron pa ba siyang ibang kaso bukod dito sa hit and run at saka yung panggugulo doon sa isang bar? Wala nang nakita pa ang PNP na ibang kaso, Ella, no? Bukod nga dyan sa hit and run at yung pagpapaputok ng baril dyan sa Quezon City ay wala pang nakikita ibang kaso itong PNP. Pero dahil, Ella, noong nakaraang taon pa nga, nangyari itong hit and run, hindi agad nga na ipatupad din ng PNP o na isilbi itong dismissal order laban dito kay Abong dahil nga may apila ito na nakabinbin dyan sa DILG. Pero kagabi ay naglabas na ng desisyon itong DILG na sinasang-ayunan nila yung desisyon ng PLEB na i-dismiss na sa serbisyo itong si Lieutenant Colonel Abong. Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.